Sa mga bagong balita na ating nakalap sa modernization program, European Defense Company na Leonardo, pinaringgan ng KF-21 offer ng South Korea. Leonardo, sinabing mas maganda ang kanilang offer na Eurofighter sa Pilipinas. Brazilian Aerospace Company na Embraer, may matinding offer na aircraft sa ating Philippine Air Force. Sinabing mas malaki pa sa ating mga C-130 aircraft. Alam nating nakakasawa na talaga ang paulit-ulit nating topic patungkol sa fighter jet project ng Philippine Air Force na kung saan mag-iisang dekada na ang proyektong ito simula pa noong taong 2017 na kung saan nagsimula sa dalawang main offers lamang mula sa Estados Unidos at bansang Sweden at sa ngayon ay 4 na offers na ang naglalaban sa proyekto. Sobrang tindi na talaga ng kompetisyon sa fighter jet project kahit na 50 billion pesos lamang ang inilaan ng gobyerno para sa 2027 na AFP Modernization Program at ang ibig sabihin nito ay may nangyayari na hindi natin alam sa ngayon at sinisikap ng Department of National Defense na hanapan ito ng pondo. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang nagkakainita na talaga matapos nagbigay ng pahayag ang Italian Defense and Aerospace Company na Leonardo na hindi basta-basta ang kanilang offer na mga Eurofighter Typhoon Tranche 5 aircraft na sa aking opinyon lamang ay ang pinaka-capable sa lahat ng ino-offer at nasubukan na rin ang naturang fighter sa totoong gyera. Mukhang pinaringgan din ng Leonardo ang Korea Aerospace Industries na siyang gumagawa sa mga KF-21 fighter jets matapos sinabi nilang subok na sila pagdating sa paggawa ng fighter jets ng ilang dekada, hindi katulad sa ibang nag-offer na bago pa lamang sa paggawa ng fighter jets at kakaumpisa pa lamang sa ganitong industriya. Kaya umano ng Leonardo na ibigay ang lahat ng kinakailangan ng Philippine Air Force at pwede rin nilang i-customize ang Eurofighter Typhoon sa kung anong klase ang gusto ng Pilipinas. Kaya makikita talaga kung ano kaseryoso ang naturang European Defense Company na manalo sa proyektong ito. At hindi rin naman papatalo ang Leonardo sa balitang handang pondohan ng South Korea ang fighter jet project ng Philippine Air Force dahil alam na rin naman ng Italia na kulang sa pondo ang Philippine government kaya ipinadala na rin nila sa Maynila nitong nakaraang taon lamang ang SACE Group ng Italian government na kung saan handa din umanong pondohan ang proyekto na ito ng Philippine Air Force, kaya wala dapat ikabahala ang bansa pagdating sa presyo ng mga fighter aircraft. Sa lahat ng pinagpipilian sa proyekto, ang Eurofighter Typhoon ang pinakamahal sa ino-offer at hindi pa talaga masabi kung magkano talaga ang ilalaan sa project ng Department of National Defense, ngunit sinabing nasa 32 units na Eurofighter Typhoon ang ino-offer ng Leonardo. Kahit nga mismo ang bansang Germany ay itinigil na ang kanilang dinidevelop na 6th generation stealth fighter upang i-prioritize ang pagbili at pag-upgrade ng kanilang mga Eurofighter Typhoon dahil pangunahin nilang air power ang mga naturang aircraft at subok na talaga ito ng ilang dekada. Kaya ang labanang ito sa project ng Air Force ay sa pagitan na lang talaga ng Eurofighter ng Europa at KF-21 ng South Korea at sa aking opinyon lamang ay magandang aircraft ang kahit anumang mapili ng ating bansa at ang importante sa ngayon ay mabilis na itong maidi-deliver sa Philippine Air Force. Samantalang sa isa pang balita na patungkol pa rin sa Philippine Air Force, bumisita ang ating Foreign Affairs Secretary sa Brazilian Aerospace Company na Embraer na kung saan isa sa mga supplier ng Air Force sa kanilang modernization program at ang pagbisita na ito ay nangangahulugan ng mas malalim na relasyon ng dalawang bansa. Sa mga hindi nakakaalam, ang Embraer ang nagsupply sa ating bansa ng mga A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft na ilang beses na nagamit ng Air Force sa kanilang mga airstrikes at bilib din ng ating mga piloto sa performance nito. Nakapag-order na rin ang bansa ng karagdagang 6 pa na mga A-29B Super Tucano na kung saan nagkakahalaga ng 6.57 billion pesos. Ngunit hindi ang Super Tucano ang highlight natin sa ngayon,
kundi ang C390 Millennium na ino-offer ng Embraer. Ang C390 ang pinakamalaking aircraft na gawa ng Embraer at di hamak na mas malaki ito kumpara sa C130 ng Philippine Air Force at mas maraming tonelada ang madadala nito na kung saan umaabot sa 26 na tonelada. Mas mahaba din ang range ng C390 at halos doble ang bilis kumpara sa C130 dahil jet engine ang naturang aircraft, hindi kagaya sa ating mga C130 na gumagamit ng mga propeller. Pwedeng gawing aerial refueling tanker ang C390 upang mas mapahaba pa ang range ng ating mga fighter jets kung sakaling makabili ang Pilipinas, at pwede rin bilang transport aircraft, depende na rin sa kung ano ang gusto ng Philippine Air Force. At ang pinakamaganda pa dito ay hindi nagkakalayo ang presyo ng C390 sa C130 ng Pilipinas, kaya kayang-kaya ito bilhin ng ating bansa at umaasa tayong makukuha natin ito dahil nangangailangan din talaga tayo ng mas malaking transport aircraft.